Yan, sa Tagalog, Kuya Dibong, basahin mo na rin para mas malinaw. Opo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibinigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mateo 6:33. Yan, praise God. So, salamat po sa pagpapabasa ng salita ng Panginoon. Alam po natin na ang salita ng Panginoon ay palagi po itong bago. Fresh po ito. Pagka 2,000 years and how many years na po yung salita ng Diyos. Pero pag naririnig po natin ito, very fresh. Napakasariwa. Bawat umaga, ang kanyang salita kasi po ay hindi po ito naluluma, no? It is for eternity. Hanggang sa pangwalang hanggan po ang salita ng Panginoon. At sabi nga po, magugunaw lahat po ng bagay sa mundo, pero po yung kansalita ng Panginoon ay mananatili, no? So, dahil dyan, ang magiging topic po natin, obviously, unahin ang kaharian ng Diyos. Sa buhay po natin, Kristiyano, wala tayong ibang goal kundi matupad natin ang kalooban ng ating Panginoon, ang ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi in general, yung kanyang panukala, yung kanyang mission, vision sa lahat po ng mananampalataya at possible po sa lahat ng taong tatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at takapagligtas. Meron tayong mission, kaya nga binasa po natin kanina, no? Is to make disciples of all nations and as soon as much as possible ay save natin sila, no? Mai-point natin sila kay Jesus Christ. So, tingnan muna natin kung ano yung context, ano ba yung nilalaman ng Matthew chapter 6. Para hindi tayo malito, kasi yung chapter 6, bago yan chapter 5 muna. Obviously po, no? So, yung Beatitudes, yan, it's about the worry, no? Yung sinasabi po doon ng ating Panginoon, blessed, yung mga ganun po sa chapter 5. Sa verse 1, iwan ko kung malinaw nyo nakikita yung PowerPoint. Ay, malinaw naman po. Yes, Mark. Yes, Okay. bro. Alright. Opo, So verse. malinaw. Alright. Salamat, Kuya Dibong. Ate Naomi, welcome po. Good afternoon. Yan. So sa verse 1 hanggang 18, it talks about the pity. No? Ang topic dyan, yung pagbibigay, yung pananalangin, and fasting. At saka yung pinaka-point dyan is sa ating pagbibigay, dapat hindi tayo, walang ibang intention yung puso natin sa ating pagbibigay, maging sa ating pananalangin, at maging sa ating pag-aayuno. Yun yung dinadirect na point dyan. Kaya nga yung ating pagbibigay, pananalangin, fasting, as much as possible, dapat po hindi ito malaman, no? Lalo na po na sa kultura ng mga Hudyo at that time. Kaya nakapaloob din po dyan yung pananalangin ng mga disciples na tinuro ng ating Panginoon. And verse 19 to 24, it focus on the treasure and we look forward for eternal. No? Yung uh, walang hanggan dapat yung ating mga pinagtutuunan ng pansin. Yung kanyang point naman dyan is dapat yung mga kayamanan po na nasa langit, yung ating priority. Hindi yung mga kayamanan dito sa lupa kasi po ito po ay panandalian lamang. At ang sabi ng Panginoon, hindi natin kayang pagsilbihan ng sabay ang kayamanan at ang Diyos. Either kapupuutan natin ang isa at iibigin po natin ang isa. So, it's very direct, no? It's strong command of the Lord kasi talagang totoong totoo po yan at tama po, no? Absolute yung sinasabi ng ating Panginoon. And sa verse 25 and 34, yan ang ating pag-uusapan. But to make the story short, yung verse 33 ang pinaka-point natin. Na ang sabi diyan, it talks about the topic of worry, yung anxiety, any kind of
mga kapareho pa nito, depression or mental ano, illness, yung mga ganyan, yung mga pag-aalala, no? And it talks about the provision ng ating mga pangangailangan. Sabi ng Panginoon dyan, dinadirect niya po na huwag tayong mag-alala. Kasi as long as we are trusting the Lord, na siya po ang lumalang ng langit at lupa, how much more pa kaya yung mga kailangan natin na hindi po kayang ibigay ng ating Panginoon. Bagkos, unahin natin ang kaharian ng Diyos, yung kalooban niya at kung ano po ang pinapagawa niya. Yun ang dapat nating hanapin. Unang-una. Kasi lahat naman po yan, package deal, yung pangako ng Diyos, although it's conditional, pero package deal po, no? Ang kanyang ang pag-provide o provision ng ating Panginoon. Alright, so dito, yan ang mga example ng kaharian. Nasaan dyan yung kaharian ng Egypt? Saan side? Sa left side ba o sa right side? So, sure, familiar na po kayo sa mga kaharian na yan. Yung Egypt, yan, sa Bible yan. And sa Africa, yan, maraming mga kingdom yan, no? And then Rome, and then yung Inglaterra, yan yung British. Yan, mahilig po ako niyan noon, mga manood ng mga kaharian, no? Then, yung Japan, meron ding mga kaharian dyan. And Saudi Arabia, yan, China, I think Thailand, even Malaysia, and Grace, I don't know, Grace, no? Meron pang mga kingdom din yata yan. So, uh, going back sa topic natin is to prioritize ang kaharian ng Diyos, ang kingdom ni God, and dapat maintindihan po natin na sa isang kingdom ay ito ay impluwensya ng isang hari. Merong hari sa isang kaharian. At yung kanyang mga batas, panukala niya, panuntunan niya ang sinusunod. Hindi lang ng mga isang grupo o ilang mga tao. Di ba, doon sa Old Testament, ang isang hari, meron siyang spiritual advisor. Tama po. Yung, kasi merong punong pari, yung mga iskriba, and then he has also leaders, advisors. No? Pero sa huli, ang talagang masusunod ay ang kanyang salita, ang kanyang kalooban. Ang isang kaharian ay govern ng isang hari. Kaya nga, pag sinabi ng hari, oh, putol ulo ka, no? Lahat ng sambayanan mo pwedeng madamay. Kaya nga, hindi pwedeng basta-basta po ah, ano sa hari, ganyan, magsalita, ganyan. Kasi po, ang kanyang salita ay final po talaga yan at talagang yan ang susundin. No? So, it was influenced by the mind of the king, not a legislation of a group or lawmakers. Unlike dito sa Pilipinas, demokrasya tayo. Demokrasya, kung ano nagugustuhan ng nakakarami. Kasi ganun po ang governance ng panggogobyerno ng isang demokrasya na nation. Okay? So, tayo as people, ang ating king ay si Jesus Christ. Amen? Ang ating Panginoon po. So, sabi sa verse, bakit kailangan nating i-priority ang kaharian ng Diyos? So, going back doon sa verse natin, sa ating topic, basahin nyo na lang po. Nilagyan ko na lang po ng note dyan. So, nakikita nyo po sa screen, yung verse 25 to 32. Bakit po natin kailangan unahin ang kaharian ng Diyos? First, ayan, tinatanggal niya po yung mga anxiety, yung mga pagkabalisa, yung mga pagkabahala, pagkatakot natin, aalisin po ito ng Panginoon kasi madadivert yung ating focus. Kaya nga, ang sabi diyan sa 25:32, yung mga halaman, yung mga ibon, hindi po sila nagtatanim. Wala po silang bank account. Wala silang bank account eh.
Pero pinapakain sila ng Panginoon. How much more tayo po na kanyang mga anak at totoong nananampalataya, totoong may relasyon sa Panginoon. How much more na hindi tayo ibibless, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon, lalong-lalo na po sa pagkakaloob ng mga kailangan natin sa araw-araw, bahay man yan, o kung ano man yan, kailangan natin. Nangako ang Diyos na ibibigay po sa atin. Number two, it addresses the real master. So kapag binalikan po natin yung verse 24, it talks about kasi yung dalawang Panginoon. Okay? Yung kayamanan at saka yung ating Panginoon. So, alam po natin kung sino na po ang pipiliin natin. Ang Panginoon ang ating master. Kasi pag yung pera, yung karir natin, o yung asawa natin, o yung pamilya natin, or yung trabaho natin, business natin, ministry natin, pwede pong magkaganon ang master nyo eh. At ang pinaka-worst na master yung sarili natin. Sarili nyo, magkaganon po yun. That's the verse, no? At sabi, hindi natin kayang maglingkod ng sabag, isa lang. Kahit po sa iibigin mo, isa lang. Hindi pwedeng dalawa, no? Ayun. So, pangatlo, it focuses on the eternal. When we focus po sa kalooban ni God, sa kanyang kaharian, nakapokus tayo sa pang-eternal, sa pang-walang hanggan. Hindi po sa panandalian lamang. Si tayo na tao, spiritually yun ang symbol niyan, no? That we are made for eternity. Nilikha po talaga tayo sa pang-walang hanggan kasi ang Diyos, Ama natin, ay eternal. Their spirit, eternal po sila. Panginoong Hesus, the Holy Spirit, or yung kanilang nature is eternal. So tayo po, pag nag-focus tayo sa kalooban ng ating Panginoon, sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, paggawa ng kabutihan, we are focusing po sa eternal things, hindi po dito sa lupa. Putting God's kingdom first, ang pag-uuna sa kalooban ng ating Panginoon, ito po ay nangangahulugan na ginagawa natin yung kanyang kalooban, yung kanyang katwiran, ay yan po yung ating pinaka-focus sa buhay. Hindi naman masama, no, na yung ibang mga bagay na meron tayo na blessing ng Panginoon. But much more, we focus kung sino po ang nagbibigay ng blessing at ng mga pangangailangan natin. That's how it goes to focus on God's kingdom. Pero may mga problem tayo. There is a problem. Merong balakid. Kasi yung kalaban natin, kapag pina-priority natin ang kaharian ng Diyos, ang Panginoon, priority natin, gagawa din yung kalaban natin. And one of the problem po, nami-misplace natin yung mga priority. Katulad po ng karir. Yan. Napopokus tayo sa mga karir natin. Na-focus tayo sa ating comfort. Yan. Sa comfort naman, may mga nagsiserve sa Panginoon pero doon lang sila sa komportable sila maglingkod. Paaring ganun din po, no? Yung recognition naman ay gusto nilang mag-serve or gusto po nilang maging kilala at doon na po napopokus yung kanilang priority. At ang iba naman, security, yung halimbawa, pagpapalago po ng mga negosyo, no? Priority, mayroon kaming ini-invite na, oh, dito pa, join kayo brother, saka na ako. Kasi, ano, ganito, ganyan, priority ko yung business, no? Ganon. Pero, we much very careful po. Kasi pag yan ang naging focus natin, delikado po yan. Very dangerous. Life is not a series of chances, but a series of choices. Ika nga. So, i-emphasize lang natin yung kingdom. Sabi ko kanina, iulit ko po, yung isang kingdom po ay reign by God. Namamahala po dito ang ating Diyos. Siya po ang nagpapatakbo. Siya po ang may hawak lahat ng kapangyarihan, ng batas.
Yung rules niya ang nasusunod, yung kanyang mga values, ang kanyang character, yun po ang naipapatupad. Kaya nga po yan po ang kabutihan ng uh, I should say anarchy or monarchy. Monarchy po yata ang ano niyan. So, ang kagandahan po diyan kasi po susunod ang lahat talaga. No, yun yung advantage of the kingdom. And doon sa kingdom ni God, isipin natin, no? In Romans 14 verse 17, in God's kingdom, what we eat and drink is not important. Here is what is important. A right way of life, peace, joy, and all from the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, unahin natin yung katwiran niya at kalooban niya. Kasi doon sa langit, pwede tayong uminom, pwede tayong kumain, pwede tayong magbihis. Pero doon sa karinang langit, siguro po, hindi ka na magugutom. Hindi ka na magugutom doon kasi ang ating katawan is a glorified body. Sabi ng salita ng Diyos, mapapalitan yung ating katawan na makalangit na katawan. In 1 Corinthians chapter 15, kapag binasa po natin to, basahin nyo na lang po, no? So, kaya nga ang gustong i-focus sa atin, ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon na unahin natin ang kanyang kaharian ay yung ating pananampalataya. Sabi na sambit kanina ni Kuya Angel kung paano ba mapatatag, paano ba umunlad, paano lumago yung ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon, at higit sa lahat yung pagsunod natin. Kasi ang sasabihin doon ng Panginoon talaga susunod tayo. No? We love the Lord, kaya we must obey. No? Lahat po doon is talagang merong uh, motivation, initiative, no, doon sa kaharian ng langit. Kaya nga dapat yun ang dito pa lang sa lupa piniprepare na natin, no, yung ating sarili. Dahil ang masusunod po doon ay ang kaharian ng Diyos at ang ang hari po, no, ang ating hari, ang ating Panginoong Hesus. So, why we make a kingdom a priority? So, ito lang gusto kong i-share sa inyo to upon meditating this uh, topic and the verse itself po, I question also po, tinanong ko rin sa mind ko, no, why make kingdom a priority? Because Jesus commands it, period. Dahil inutos ng Panginoon at ang sabi ng Panginoong Isus, kapag sinunod niyo ako, ang aking mga utos, pinapakita natin na mahal natin siya. Amen? At kapag sinabi ng ating master, master natin si Jesus Christ eh. Diba? Yung na-mention kanina, okay, yung pangalawa po, no? So, siya ang master natin. Tayo yung kanyang mga, kumbaga, mga tauhan tayo. He shepherd us. So, as a sheep, diba? Sumusunod yan. No, we obeyed our master. And number two, because everything else will fade or fail. Yan, dito, no? So, lahat ng bagay ay kukupas. Lahat ng bagay ay magbabago, lahat ng bago ay maluluma, kumukupas, no? Sa tao, madi-disappoint tayo, even our family, yung kaibigan natin, I'm sure na-experience na natin lahat yan. Na-disappoint tayo sa ibang tao, kahit gaano pa natin sila inaasahan, at tayo din. Oh, no? We disappoint each other, vice versa, no? At even government, no, hindi natin pwedeng iasa diyan yung ating kinabukasan kasi lahat po yan kukupas at mabibigo. Ang tao nabibigo po ang kanilang mga katawan, may mga ay humihina at ang tao ay may mga priority din. May kanya-kanyang priority sila sa personal life nila, even sa family nila. So lahat nagbabago. Walang certain po sa mundong to. Kaya nga dapat nakatuon doon sa langit, nakatuon sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon ang ating focus. Kasi yun ang may eternal value in the end of our life.
And number three, because our purpose aligns when kingdom is first. Yan po. Sabi nga, everything will fall into places kapag una talaga si God sa buhay natin. Natural, kusa po na mailalagay sa dapat niyang kalagyan yung mga order of priority natin sa buhay kapag una po ang Panginoon. Gagalaw po ayon sa kanyang mga kinalalagyan ang lahat ng bagay kapag ang Panginoong Hesus ang una at sentro ng ating buhay. I'm sure, I guarantee, I believe po na maisusulong natin and we are making priority sa kingdom ng ating Panginoon. Right? So, keys to prioritizing the kingdom. So, dito malalaman natin. So, hindi ko na nilagay kung how. No? Pero ito lang po, no? Parang ito yung outline natin para mas makita natin, ipina-prioritize ko ba talaga si God? Kasi ginagawa ko naman to, Kuya Mark. So, okay. So, first is to seek God's presence daily. Yan. Sabi ko nga po, ang prayer po, napakalaking bagay niyan. No? Very powerful yan. Itong nagdaang bagyo nga, talagang nanalangin lang kami dito. No, kasi sa totoo lang wala tayong pupuntahan eh. Sabi nga naman la, punta kayo sa mataas na lugar. Paano kung yung bagyo o baha kagaya nung panahon ni Noah? Saan ka pa pupunta? Okay? Okay po. So, sa pagsisimula ng ating araw, again, paulit-ulit nating sinasabi po, kapag talagang hinahanap mo ang kaharian ng Diyos at gusto mong isulong, very foundational po ang pananalangin natin. No, hindi lang kung may kailangan tayo o feel natin magdasal, hindi po. That is a spiritual weapon, ang prayer. Ililigtas ka nito sa mga kapahamakan, okay? You are able to communicate with the Lord, the presence of the Lord in your life. Kaya ang inyong puso, ang inyong karakter ay binabago niyan. Nakakatulong po yan at yan lang po ang makakatulong para tayo ay ma-renew, mabago everyday. Okay po? Ganyan po ang pananalangin and it's communicating to the Lord. Nakikipag-usap po tayo sa tulad po ng kanyang gabay. Kasi sa everyday marami tayong mai-encounter, no? At marirealign na, mawawala na tayo sa focus. Teka, ang focus ko ang kaharian ng Diyos. Ang focus ko ang maisulong ang kaharian ng Diyos. Pag wala po tayong prayer, it's very, very nakakabahala po yan. No? And word, yan, sa mga nagbabasa ng Bible, again, always, no, hindi lang po nagbabasa. Iba po yung nagbabasa kaysa nagbubulay-bulay at talaga pong meron pong kauhawan at merong apoy para basahin ang salita ng Diyos. Kasi doon tayo kinakausap at doon po tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoon and His Word. Diba? Ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating espiritu. At doon lang po natin yan. Napakalaking parte niyan para ma-feel mo po ang presence ng Panginoon para ma-impart sa atin na meron pala tayong mission at i-prioritize at yan po ang kariyan ng Diyos. Align your decision with kingdom values. Yan, sa mga, ano ba yung mga value mo, mga principles mo sa buhay? Is it guided by kingdom values? Pag sinabing mga kingdom values, yan po yung sa fruit of the Holy Spirit. Yan, yung nature of God like love, peace, no, righteousness. Yan po. Napakahalaga po nito sa pag-align ng mga desisyon natin sa buhay. Kasi pag mali yung ating mga paniniwala, ay mali na po ang ating desisyon. Kaya kailangan po yung value na nagmumula sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, ang dapat nating isaalang-alang at paraan ng ating mga desisyon. Malaki man o maliit, huwag natin pong kalimutan na ang lahat ng desisyon natin ay guided by the word of the Lord and guided by kingdom values po. Okay po. So number 3,
use your resources. Yan, tingnan nyo po. Yung resources natin, yan po yung ating time, yung panahon natin, yung talents, skills, kung ano man po yung kaya nyo gawin nyo, even spiritual gifts, no? Yung mga spiritual na kaloob, at yung ating pera. Yan, emphasize natin yung pera mamaya for the kingdom impact. Yung pera nyo ba, yung talent nyo ba, yung panahon nyo po, are you using that to impact the to impact the world, no? To impact the uh, kingdom, no? As you prioritize the kingdom of the Lord, yan ba ginagamit ko yan para maraming ma-reach out, yung impact, no? Maraming ma-build, yan, ganyan, mga building, yan, mga ministry, yan, kasi kailangan po natin yan, hindi po maitatanggi, no? Lahat po yan ay napakahalaga na makita natin saan ba ito napupunta. Okay? Saan ba ito nailalagak? Saan ba ito dapat nakalagay? Kasi pag sa mali po yan, ma-misplace natin, no? Hindi makakatulong sa pagsulong sa karyalan ng Diyos. Yan. Kaya meron tayong mga practical steps. Audit your life. Ito na po yung application natin. Is to audit your life. Sino ba yung kumakain ng oras ninyo? Yung attention ninyo? Yung pera ninyo po, saan po yan? No? Pinagkakagastusan, no? Sino yung mga kausap nyo, binibigyan nyo ng ano, ng oras, ng panahon, saan napupunta yung lahat po na your financial, of course, nandun yung mga kailangan natin, no? Pero dapat talaga po, meron ng ating Panginoon, no? Dapat tayong tumulong, not because of our personal interest, but yung interest po ng kaharian ng langit. And reorder, yun nga po, dapat alam nyo yung pagkakasunod-sunod ng inyong mga priority. Okay? And number 3 is set kingdom goals. Yan, serve someone weekly, ganyan, and share faith. So, sino dito nakapag-serve someone weekly? Yan, yung may mga goals na ganyan. Tulungan ko si Kuya Mark this week. Ayun, sige, salamat Kuya Perry. Go ahead po. Nakamute ka, Kuya Perry. Yes. Yes, bro. Yung number 3, since ano pa yan, 2005, 20 years na. Since 2005 ko pa ginagawa yan. AFP, veteran soldiers and veteran tsaka yung regular recruits ng AFP. PNP, ganun din, police. Yung cadets, trainees, yung PNPA, tapos yung rank ng PNP, mula private hanggang general. Si General Doria, ka-birthday ko dati. Ka-birthday kami ni General Doria nun. Tapos si dating General Delphine Bangit ng AFP. Kasama ko siya sa D Group. Ako si General Doria, Delphine Bangit. Tatlong major, tapos apat na kapitan. Hindi ko na matandaan yung mga pangalan nun eh. Pero kasi significant, katabi kasi kami. Ako si General Doret at si General Bangit. Magkakatabi lang kami lagi eh. Kasi magka-birthday nga kami ni General Doret nun. Kaya ito, pagkapupunta kami ng AFP, kami Camp Ginaldo, Camp Kapinpin, yung Philippine Scout Rangers natin, kasama ako doon, nagsishare kami ng gospel. Yan. Bibigyan ako, assignment lang yan eh. Bibigyan kami ng 30 troops, 30 enlisted personnel, 30 ranking personnel, marami major, captain, lieutenant, lahat ng pwedeng marako na kasama doon. Nag-request ako, ano lang, 11 lang bigay sa akin. Sabi ko, bro, bakit 11 lang? Sabi ko, para ako yung 12. Ako, parang 12 disciples, di ba? Yeah. 12 disciples. Sabi ko, wag naman 30. Sabi ko, ang dami nun, bro. Ang dami nun. 30 problema, 30, pag nag-sharing yan, 30 times ilan, 30 rin. Ang dami kong ang dami kong papasukin sa ang habo process, ang habo proseso yun, bro. Sabi ko, 11 lang, sabi ko, para ako pang 12, 12 disciples kami, di ba? So, tuway sa akin, tatlong pastor. Si Pastor Kim, si Pastor Erwin, saka si
Pastor Gil, ano, ni Pastor Erwin Elivaso. Tapos yun yung ano, yung karanasan ko dyan yung sa Set Kingdom Goals. Yun yun. Hanggang Praise sa God. dumating si COVID-19. Si COVID-19 kasi naging hadlang yan eh. Kung hindi dumating si COVID-19, kasama ko sa New Bilibid Prison, kasama ko rin sila. Yun, kasi tinawagan din ako ng 3 months before dumating si COVID-19. Nakaschedule yun eh. Sama daw ako sa New Bilibid Prison sa kami naman ng gospel. Yun. May panahon talaga na may mapuputol. God's perfect timing lang yan eh. Kaya okay lang at least, di ba? Na at least nagawa yung nagawa dapat. Anyway, Praise thank God. you. Praise God, Kuya Perry. Yun, yung mga ganun po yung example natin. Oh, we prioritize kingdom goals. Share your faith. O, kailan nyo po sinare yung faith ninyo? No, nung nakarang linggo ba, yung nakarang buwan, na-share nyo pa, na-share nyo ba yung faith? Na-share ba natin? Kasi that's part of kingdom. Prioritizing the kingdom of the Lord. Po, kahit tayo po ang gagamitin ng Panginoon. No, hindi tayo tumanggap sa Panginoon para lang tayo ay maligtas. Hindi po ganoon. Meron pong mission at kabilang po tayo doon sa kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Yun po ang gagawin. In the meantime, sabi nga po, no? In the meantime, yun po yung ating isinusulong. Maging part po tayo nito. Ayan, thank you, Kuya Perry. Doon sa pera, no? Ito po, sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, this is the most problem. Kaya, ito po I don't know if you will agree dito po. Nakita ko lang to sa isang topic ng ano po, online. Ang sabi diyan, pwede magpautang sa tamang dahilan, tamang paraan, at tamang nilalang. I don't know if you would agree on that. Sino po yung agree diyan, mga kapatid? Kasi, of course, hindi po natin talaga ito pwedeng baliwalain, no, sa pagsulong ng karian ng Diyos. Ayan po, sino po yung mga mag-agree po sila? Pwede pong mag-amen or thumbs up or Ako what's your comment? um, for me agree. Ay, Dapat lang kasi parang wag lang gamitin sa masama yung pinautang. Siyempre. ayun, praise God, Kuya Edmond. Salamat, bro. Kuya Mark, Sige po, Kuya Angel. pwede magpautang basta may papautang. Thank you po. Ay, Ako, yes, tama din po brother, yun. Sige po, Kuya Di po. ako naman, natuklasan ko, kaya pala ako binabarkada, na tinuturoan akong uminom, yung bang para maging barkada nila. Andang kasi daw, ako daw, madaling utangan. Eh, madaling ang utangan. Kanya lang, pagka meron nga. Kaso, pagka hindi na, syempre, magpapautang ka, kung labis lang, yung nasa kamay. Pagka hindi mo na napautang, nagtatampo. Sama ka At naman. masama na yung ugali mo, yung pala, kaya pala ang dating ganoon. Kaya ka mabait, nauutangan. Pag hindi ka na nauutangan, masama na ugali mo. Kasi hindi ka nila mauto. Yun ang totoo. Yes. Thank you for sharing, Brother Dibong, no? So, Kuya Mark, sige po, Kuya Angel. ay serious, serious. Sige po. Pero tama yun, mahirap magpautang kung walang pampautang. Okay, pwede magpautang kasi sa tamang nila lang pinaka-importante yung marunong magbayad, may salita, mayroong palabra de honor. Kasi makakaulit pa siya. Yun yung tamang tao. But of course, tamang paraan, syempre yung paraan siguro, yung hindi ka magpapautang, yung magpapautang ka, tapos ikaw yung gagawa ng, parang ganito. Dahil wala kang pampautang, ikaw pa mangungutang para mapautang mo siya. So,
Parang hindi tamang paraan yun. Parang gagawa ka ng paraan para sa kanya. Parang ganun. Tamang dahilan, of course, syempre, saan niya gagamitin? Baka emergency o life and death, di ba? Parang tulong mo na rin yun eh. Kailangan mong pautang. Of course, babayaran ka naman dahil tamang nila lang siya, tamang pautang. So, yun. Kuya Mark, thank you. Ayan, thank you, Kuya Henry. Brother, Sige po, Kuya madagdag Dimpo. ko lang. Madagdag ko lang. Ang nangungutang kasi, pagka yung katulad sa akin, pagka nangungutang, mababait, mababait. Sa totoo lang ngayon may mga may utang sa akin eh. Hindi na ako pinapansin. Ala nang, ah, paano pansisingilin? Hindi ka rin pinapansin, parang hindi ka na, parang kasi ugali ko, pag ako naman ang nangutang, kung wala akong pambayad, sasabihin ko, uy, pwede ba ganito ko babayaran? Para nalalaman, nung inutangan mo alam mo na may utang ka sa kanya. Pero yung ginagawa sa akin, hindi na, nung makautang, sabi nga sa akin ang ibabayad na lang daw ay palay, anak ng wating, hindi na pala sumasaka. Di, ibig sabihin, niloloko ka. Yun tama yung kay brother, tamang pautangin, kung kailangan, tignan mo kung sino yung mangungutang, ito ba kailangan, yung mga ganun ba? Yes Pero po. yung may nangungutang kasi na gagamitin lang kung saan, pero hindi ka na, excuse, maalala, maalalang bayaran. Katulad Yeah. nung, katulad lang kanina, bumili kayo, may utang sa akin. Parang siya pagalit, hindi ako binabate. Hindi ko rin binabate. Anak ng wating. At tapos, kaya nagtatampo naman ako, yung pinautang ko, kaya tagal-tagal kong kinutkot sa canvas. Tapos ihiramin lang ng gano'n na hindi naman pala babayaran. Nakakatampo kasi yung pinagpaguran mo, hiramin lang ng isang sandali, hindi na babayaran, hindi nila naisip, paano ko bang nakuha yung pera na yun? Paano ko bang ginugol? Kaya ngayon, pag may lumalapit sa akin, sabi ko, pasensya na, meron ako rito, pangkain lang. Kung pauutang ko sa'yo, hindi na ako kakain. Yun ang Yeah. sinasabi ko. Tsaka pag may bago mong mga kaibigan, okay lang ako kasi pag may mga kaibigan ako rito, o kain tayo, sagot ko. Pero hindi naman ganun ang ulam. Kumbaga, bisita, kakain ako, kakain din siya. Pero Yes. sinasabi ko, wag mo lang kako kung uutangan. Kasi magkakatampuhan eh. Iba na Yeah. pagka pera pinag-usapan eh. Thank you Yes, po. yes. Thank you, Kuya Dibong. Kuya Perry, sige po. Patagdag ako. Marami akong experience dyan. Dekada na. Oo, ang dami experience dyan. Since nung 2002. 2002. Yeah, plus or minus 2001, 2002. Pero yung ang dami yung number one, maalala ka lang pag may kailangan sa'yo. Ba? Maalala ka lang pag may kailangan sa'yo. Number two, makakalimutan ka pag naniningil ka na. Number three, dalawa lang yan eh. Yung isa, pautang naman no. Yung pangalawa, bigyan mo ako. Oh, diba? Mahirap umindi. Pero pag umindi ka, ang daming madaming machine gun, kaliwat kanan, harap likod. Diba? Mababackstab ka pa. Maraming ano ba na, maraming tsuwari, tawag ko ano, tsuwari-wari eh. Maraming tsuwari-wari sinasabi yan eh. Di ba? Pag nakatalikod ako, pagdating ko sa tindahan ko dati, sasabihin sa akin ng mga piyado ko, uy, Sir Perry, sabi ni ganito ka daw, ganito ka daw. Bakit? Sabi ko, hindi ka daw swapang ka. Ha? Swapang daw, swapang, garapal, maramot. Ano mo yun, eh, maraming, maraming, ano yung tawag doon? Maraming hahampas pa sa'yo kung ano-ano eh. Basta hindi ka pumayag. Kahit man lang konti, alam mo yun, nakakatawa. Kahit yung barangay captain dun sa dating negosyo sa Little Bago, swapang daw ako, kuripot. Swapang, kuripot, ano yung gahaman sa
whatever. May ako, Scrooge daw ako, sabi ng isa. Di ba? Pero pagka yung nag, after yan ha, this was after nakapagbigay ako. Kasi every Christmas season, doon sa San Juan dati, yung 12 years ako doon eh, yung negosyo ko doon. Yung sa barangay namin, every Christmas is October pa lang, alam mo na, kakatok-katok. Sir, pwede mo mamakingin ng donation? October pa lang, pare. October pa lang, pupunta na doon sa tindahan. Kasi usapin yung empleyado ko, hihingi daw, ganyan, donation. Pag, minsan, nagbigay na ako after 1 week. Nagbigay na ako ng tsinelas, ng delata, di ba? Tapos ng ampaw, may namang pera, siyempre. Nagbigay na ako para wala nang masasabi. Wow, lo and behold, the following week, ano na naman sila? The following week, ano na naman sila? Basta mula October hanggang December. Wow, di ba? Kaya tapos huminto na ako ng after 1 week, second week, hindi na ako nagbigay. Ang dami ko nang nakuhang backstab mula sa ibang tao, mula sa mga ka-building kong sinasabi. Ano, they spread rumors eh. Ano mo yung mga taong ewan? Pag inindihan mo, ang daming titimplan sa likod mo eh. Backstabber talaga. Ano, tawag babatohan ako ng kung ano ng chismis, ganito, ganyan, ganyan. Anyway, yun eh. Pero pagka magbigay ka, baw, babaw na yan. May ganun. Anyway, yun lang. Share lang ako. Thank you. Okay na. Yan, thank you. Salamat. Jesus Lernel, sobra. Yan. Yan, thank you Kuya Perry, Kuya Dibong, Kuya Angel, no? Thank you so much sa very crucial, no, in sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Very practical 'yon kasi sensitive to na bagay, no? So just giving an example for us, no, para mas maintindihan po natin. So moving forward po, ito practical steps part 2, no? Yung pangalawa, pwedeng magamit ito is to live kingdom in your workplace, home, and neighborhood. So kung ano po yung pagiging tagasunod natin ng Panginoong Hesus, kung ano yung ating ugali, character in our workplace, dapat madala din po natin ito. No, hindi po tayo Sunday Christian, no? Na kapag tayo ay nasa simbahan, mabait tayo. Nasa fellowship tayo, mabait tayo. In our home, in our neighborhood, dapat uh, the same. No? Kung ano ka po sa bahay mo, sa workplace mo, sa neighborhood mo, doon sa church nyo, sa ministry nyo, at lahat ng pupuntahan mo na lugar, as much as possible po, at the same po na kayo ay tagasunod ni Kristo. Okay? Because we are living the kingdom in our personal life and po sa mga pinupuntahan natin. Kasi po, we are ambassador of Christ. Okay? And number 2 is to cultivate the habit of what would the kingdom do in everyday decision. Yun nga, yung mga, kahit hindi po everyday decision. Sabi nga kanina, kung kakain ka, tama po, nakakapagbigay ng glory kay God. So dapat po maging aware din tayo sa lahat ng ating ginagawa. And imagine, try to imagine, ano ba ang ginagawa doon sa kaharian ng langit? Okay? Paano nyo malalaman? First, is to read your Bible. Kasi doon, meron ng mga hint doon, may mga clue na po doon. Okay? Dapat lang natin linangin yung cultivate, no? Linangin po natin to, i-practice natin to. Kasi doon sa langit, di ba, wala nang ano doon eh. Di ba, hindi kagaya doon sa lupa. You strive, di ba, you strive to live your own para sa mga needs mo. You strive to communicate other people in relationship. So pag hindi po yan na practice, no, hindi mo na apply, hindi mo na experience, no, so baka hindi ka makapunta sa langit. No? Baka hindi po tayo talagang kalugod-lugod doon sa kaharian ng langit. And be flexible. Ito, I can testify, nasabi ko kay Kuya Lance, ito, we are experiencing it right now, no? Ngayon talaga po, for the past few days, sabi dito, God may redirect you when kingdom is first, no? So may mga nire-redirect kami ng Panginoon, yun nga, yung time siguro, yung timing, yung alam mo yan, mga dapat ayusin. Kasi po yun nga, nag-ano kami ng proposal, disability proposal, pero hindi po na aproban and ang sinabi sa amin ay ipag-pray, patuloy na ipag-pray. No? So, yan.
be flexible tayo. Kumbaga kung saan tayo dalhin ng Panginoon, wag tayong maging ano na, doon lang dapat ako, Lord. Kasi mas ano ako doon, hindi po ganun. Dapat flexible tayo. Kung saan tayo i-redirect ng Panginoon, okay, Lord, I'm excited para maisulong ko at ma-priority ko ang inyong kaharian. Ganun tayo. Yan po ang ibig sabihin ng flexible. And yung mga uh, common, no, na obstacle sa ating pagsulong sa kaharian ng Panginoon as we make this priority in our life, yung busyness, no? Yan, obstacle yan kasi dito nga sa ating fellowship, very grateful tayo sa Panginoon dahil every Friday we are consistent in 20 to 25 na uma-attend dito, no? Kaya hindi totoo yung busy, no, na nasalita. And of course, may mga distraction tayo, may mga kapansanan tayo, nagkakasakit pa rin tayo. Ito po, we are, kaya nga iniingatan natin, ilaalagaan natin. Sige po, Kuya Pere, salamat po. Yung sa business, quote ko lang si Pastor Peter, ano, tagal na, 2006 pa yata yun. Ang sabi nga niya, you will never be busy if it is important to you. You will Yes. never be busy. You will never be busy if it is your priority. If it is a Amen. priority to you, you won't be busy kasi naka-prioritize yun eh. You will not make an excuse if it is important to you. Period. Amen. Yun. Kaya walang busy-busy dito, sabi nga niya, walang busy-busy dito. Sabi, you should not be, if it is not important to you, will be busy for that. Eh, parang, kumbaga, lulukoy mo na lang yung tao eh. Di ba? If it is important to you, hindi ka busy. Gagawin priority, di ba? Pag-aaral ng anak mo, yung gamot, pagkain, etc. etc. Pero pag hindi importante sa'yo, excuses. Yeah. Stop making excuses nga eh. You should not make an excuse. If it is not important to you, hindi mo bigyan ng pansin, sabi nga niya. Yun lang. Thank you. Yes, agree, Brother Perry, no? So, ano yan eh, myth, sabi nga. Ano lang yan, parang it's a defense mechanism, no? Pero, bakit, di ba priority natin si Lord? So, it's common sense, no? Na talagang una ang Panginoon. And doon sa distraction, thank you, Kuya Perry. Thank you so much for sharing that. Ayun, yun nga, yung distraction. Maraming distraction sa health, no? Ako, experience ko po yan. Nung ako'y na-hospital po, yung kapatid ko, nagkaroon ng operation na umabot ng 200,000, di ba? Yung mga yun, mga bagay na yun, distraction yan. And yung fear of loss, halimbawa, yan, mga bagyo, no? Nawala yung pamilya mo. May mga iba dyan na bakit ganito, Lord, di ba? Christian na, no? Christian na sila, pero yan, magiging balakid po ito at hadlang ito kapag hindi tayo talaga nakapokus, no? Sa ating Panginoon. And the cultural pressure to prioritize self or comfort. Yan, maraming Kristiyano na ganito, no? Nasa comfort sila, priority nila yung self nila kasi nga po wala silang courage, no? Wala silang tapang, baga okay na sila doon. Yan, yung mga ganyan, no? Okay na kami dito. Lord, sige po, Kuya Perry. May pahabol ako doon. Si, Yes po. sabi ni Pastor Peter, kahit i-google nyo, myth of no time. Walang oras. It's a Yes. myth. Walang oras eh. It's a myth. 24 hours tayo lahat eh. Wala akong oras. Yes. It's a myth. Myth of no time. Walang oras para dyan. Walang oras eh. Sorry ha, walang oras para pumunta dyan. Ha? Kasi nga, hindi siya priority. Hindi mo priority yun eh. It's a myth, Amen. sabi nga niya. Anyway, yun lang. Thank you. Naalala ko kasi yun eh. Tagal na yun. More than 20 years na. Anyway, yun lang. Yes, thank you, bro. No? So, yan talaga. Ah, imposible na wala tayong oras sa pinakamahalagang bagay, no? Kasi yan naman talaga ang priority natin. Yung Panginoon, no? Yung Panginoon sa buhay natin at yung sinusunod natin siya. So, yun, yung mga way na yan, no? So, yes, how can we overcome that? By God's strength, of course. No, we can do all things in Christ. At kapag tayo ay talagang consistent in our walk and devotion to the Lord,
nabibigkasan, hindi po sa mga physical lang, hindi lang sa physical natin, sa emotion, but mostly our spiritual. No, kapag malakas yung ating spirit, pinapakain ng salita ng Diyos, no, it gives us empowerment, supernatural. Yung Holy Spirit, um, nagwo-work, no? It works. Sisimulang kumilos yan. Kasi yan po yung fuel. Okay? And community support, yan, mga kagaya po dito. PWD Fellowship is one of our community support. Kaya nga to spiritual growth, yung mission at vision, yung mga house rules, lahat po ng mga bagay na yon ay is a community support at marami pang iba, mga katulad nito, na mga ministry or Bible study, online or face-to-face po na talagang magtutulungan, co-labor, yan, yung kingdom vision, yan. Co-labor natin, napakalaga po nito para sa ating pagsulong sa kaharian ng Diyos para ito ay maging una at talagang una sa ating buhay. Marami pong mga samahan na ganyan, no, na isinusulong ang kaharian ng Diyos. And before we second to the last slide, yan, malapit na tayo matapos, 6:00 na. Tunghayan po natin ang patutuo ng ating kapatid na si Brother Renante as he prioritize the kingdom of God in his life. Hello po, ako po si Renante Tuason, isang stroke survivor. Noon na ako pa ay hindi lubusan nakakilala sa Panginoon, namuhay ako ayon sa galaw ng mundo. Kaya nga po ito, na-stroke ako dahil sa gawain ng bisyo, inom, puyat, kaya yun, na-stroke. Sa pagkakataon nito, lubos kong nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng ating PWD Fellowship. Malaki pong pagbabago dahil nagkaroon po ako ng kaganapan ng aking buhay, nagkaroon ng purpose na ayon sa layunin ng Diyos, ayon sa kanyang patnubay at gabay. Kaya nga po nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko na tanggapin ang Panginoon bilang aking tagapagligtas, bilang aking provider, at siya ng lahat sa akin. Sinuko ko po ang aking sarili sa Panginoon at isang biyaya na patotoo na ang buhay ay mayroon kaganapan sa presensya ng Diyos at mayroon layunin sa kanyang biyaya at awa. Tayo ay laging manatili sa kanyang presensya, sa kanyang patnubay at sa kanyang gabay. At lagi tayong maniwala na ang Diyos ang lahat na may gawa, ang Diyos ang lahat ng may takda sa buhay natin. Gaano man po kasakit o gaano man po ang mga problema dinadaanan natin, bagyo, lindol o ano pa man sa buhay natin, ito po ay isang pagpapatunay na ang Diyos ang laging gabay at patnubay sa buhay natin. Salamat po. Ayan, praise God. Kuya Renante, no? Kaya sa lahat po ng sinabi ni Kuya Renante, ito yung encouragement ko sa ating lahat. No? As we prioritize, unahin ang kaharian ng Diyos sa buhay natin. The best is to choose to serve and love the Lord Jesus Christ. Magugulat po kayo, no? Hindi natin kailangan ng pero ito po ang focus natin para magawa natin na maisulong ang kaharian ng Diyos. Serve God, serve Jesus Christ, serve people, love the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Kaya, okay po. Maraming salamat mga kapatid. Diyan na po tayo nagtatapos. Ito po ang ating mga discussion question at bago po yan, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon na allow us to pray po. Our Father in Heaven, maraming